Sa isang bansa na sanay sa ingay ng trapiko at araw-araw na balita ng krimen, may mga kwento na hindi lang dumadaan sa tenga, kundi dumidiretso sa puso. Ngayong gabi, ilalahad namin ang kwento ng dalawang batang nakaranas ng matinding kalupitan. Mula sa San Pablo, Laguna, ang 8 taong gulang na estudyanteng si Gianni Rick. Excited lang sanang pumasok sa paaralan. May baong pangarap, may hinihintay na kinabukasan. Pero sa halip na silid-aralan, katahimikan ng isang madamong lugar ang huli niyang nasilayan. At hindi kalayuan doon sa Santo Tomas, Batangas, ang kwento ng isang 5 taong gulang na batang babae na tatawagin nating Bella. Lumabas isang gabi para mangaroling. May ngiting dala, umaasa na sa kanyang pag-uwi may dalang candy at barya. Ngunit nang siya'y matagpuan, ang kanyang munting tinig ay hindi na kailanman muling maririnig. 2 bata, 2 munting buhay, at isang katanungan. Bakit ang mga pinaka-inosente, sila pa ang pinakamalupit na sinasaktan? Alas 6 ng umaga, sa tahanan ng pamilyang Nudera noong January 9, 2026 sa Barangay Santiago 2, San Pablo, Laguna. Nagsimula ang isang araw na akala nila'y karaniwan lang. Sa loob ng bahay, pinipisan ng ina si Johnny. Ma, may exam po kami na yun. Tapos may practice pa kami ng sayaw. Talaga? Galingan mo ha? Hintayin mo na ang papa mo, ihahatid ka niya sa school. Opo, Nay. Walang bakas ng takot sa kanyang boses. Walang senyales na iyon na pala ang huling umagang magsasalita siya sa loob ng kanilang tahanan. Nasaan na si Johnny? Baka nauna na. Naiwan yung bag niya. Ihatid mo na lang sa eskwelahan. Agad nagtungo ang ama ni Johnny sa paaralan. Ngunit pagdating niya roon, wala si Johnny. Wala si Tutoy, ang palayaw na tawag sa kanya ng mga nakakakilala. Dahil sa wala si Tutoy sa school, umuwi na ang kanyang ama. Pero dumaan muna ito sa bahay ng kamag-anak at doon hinanap si Tutoy. Dumaan ba dito si Tutoy? Wala siya sa eskwela eh. Wala, hindi po siya dumaan dito. Nasa na ba yun? Muling bumalik ang kanyang ama sa paaralan. Umaasang baka nauna lang, baka nagkamali lang ng daan. Ngunit wala pa rin si Johnny. Sa kanyang pagbalik sa bahay, doon unti-unting pumasok ang isang takot na hindi kayang bigkasin ng sinumang magulang. Na baka may masamang loob na kumuha sa kanyang anak o may nangyaring hindi na niya kayang pigilan. Dahil sa takot na unti-unting lumalamon sa kanyang dibdib, nakiusap ang ama ni Johnny sa mga kamag-anak at kapitbahay na tulungan silang hanapin si Tutoy. Nagtipon-tipon ng mga tao, nagmamadali, may dalang flashlight, may dalang cellphone. Nagkahiwa-hiwalay sila ng direksyon. Ang ilan ay tumungo sa may lawa, ang iba sa paanan ng bundok, at ang iba sa sagingan. Tahimik ang paligid. Tanging yabag ng paa at mabibigat na hininga ang maririnig. Bawat minuto, tila isang oras ang haba para sa isang magulang na naghahanap ng anak. Nandito si Totoy! Nandito si Totoy! Agad silang nagtakbuhan sa direksyong pinanggalingan ng sigaw. Umaasang may buhay. Umaasang hindi pa uli ang lahat. Ngunit, hindi nila inakalang iyon ang eksenang kanilang madaratnan. Isang eksenang hindi nila malilimutan. Isang 8 taong gulang na bata, nakahandusay, walang malay. Wala ng tinig na tatawag ng Nay. Wala nang ngiting iuuwi sa kanilang tahanan.
Si Johnny Rick, ang batang may exam at sayaw sana sa araw na iyon, ay natagpuan na lamang bilang isang bangungot na hindi handa ang sinumang magulang na masaksihan. Habang nilalamon ng lungkot at galit ng buong komunidad, may unti-unting lumalabas ng mga piraso ng katotohanan. May isang babae ang nagsabing nakakita siya ng isang lalaking nagpapatalas ng kutsilyo sa hindi kalayuan sa lugar. At makalipas ang ilang sandali, may isa pang testigo ang nagsabing nakita niya ang parehong lalaki mabilis na umaalis mula sa direksyon kung saan natagpuan si Johnny. Hindi man malinaw ang lahat ng detalye, iisa ang mensahe ng mga nakakita. May isang taong may alam, may isang taong may pananagutan. Sa gitna ng pagdadalamhati, isang kapatid ang tumayo, hindi para magalit, kundi para manawagan. Isang pakiusap sa sinumang may nakita, sa sinumang may alam, sa sinumang may konsensya na sana lumabas, magsalita at tulungan silang makamit ang hustisyang ipinagkakait sa isang 8 taong gulang na bata. Sana po patuloy niyo po kami tulungan hanggang makamit po namin yung hostage. Salamat po. Sa tulong ng mga testigo, nadakip ang isang lalaking kamag-anak ng ama ni Tutoy. Ayon sa mga sabi-sabi, di umano'y pambubuli ng biktima sa kanyang apo ang motibo. Ngunit sa kakulangan ng ebidensya, siya'y pinakawalan. Sa kasalukuyan ng sospek ay malaya, habang patuloy ang pagkalap ng ebidensya na magtuturo sa pumaslang sa kanya. Noong January 17, inilibing si Tutoy. Ngunit hindi pa rin nakakamit ang katarungan na nararapat sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, may isa pang batang babae sa Batangas na sa parehong murang edad ay nakaranas ng karumal-dumal na trahedya. Pare, cute ng bata. Bata pa yan, pre. Ayaw mo. Bukas, pag tumapatulian dito, ready ka na? Ang batang tinutukoy nila ay tatawagin nating Bella. 5 taong gulang, nakatira sa Santo Tomas, Batangas. Ulilang lubos. Ayon sa mga kapitbahay, ang kanyang ina ay namatay noong siya'y 9 na buwang gulang pa lamang. Sa kasalukuyan, ang mga kapitbahay nila ang nag-aalaga sa kanya. Pinupuno ang kakulangan ng pamilya at binibigyan siya ng init at pagmamahal na karapat-dapat sa isang bata. Sabi niya sa akin, Mami, nasa tindahan ako. Mami, kasi tawag niya sa akin, bibili ako po to. Sabi ko, saan galing ang pera mo? Kay Papa Lo. Ayaw ko siya nang nangangaruling. Pero gusto niya kasi may kasama naman siyang anang atin niya. Pero sabi ko, wag kasi baka kagatin ka ng aso, makagat ka ng aso. Hindi natakot si Bella sa kagat ng aso. Itinuloy niya ang pangangaruling. Ang nais niya lamang ay makakuha ng candy o konting barya mula sa mga bahay na tatapatan niya. Barya na sa kasamaang palad ay magtatakda sa huling kabanata ng kanyang murang buhay. Makikita siya sa CCTV, naglalakad sa makipot na iskinita. Pinagmamasdan ang mga ilaw at bukas na pintuan. Isang palatandaan na may taong makikinig sa kanyang munting pamaskong handog. Tumapat siya sa isang bahay na bukas ang pinto. May hagdang 4 na baitang ang taas at may lalaking nag-anyaya sa kanya na pumasok. Hindi na niya nagawang lumabas mula roon. At kinabukasan, si Bella ay natagpo ang nakasilid sa sako. Wala ng buhay. Hindi siya tao. Ganun na lamang ang lungkot ng kanyang nanay-nanayan. Ang hapdi at pangungulila na tila walang katapusan. Sa bawat luha, sa bawat yakap, sa alaala ng kanyang si Bella, naroon ang isang simpleng hiling.
ang hustisya. Sa masusing pag-iimbestiga ng kapulisan, natukoy ang pinangyarihan ng krimen. Isang lumang bahay na ang tanging nakatira ay 2 lalaking caretaker. Dito nakita ang mga ebidensya. Agad na dinakip ang 2 lalaki. Magamit, sir. Nagbabawal na gamot. Matim na po ang punto na doon na po sa taas yung bata. Iba na po yung takbo ng utak po namin. Napasok ko na po sa loob. Pagpasok po ng bata, yung bibigyan ko po ng pera. Sinabi pa nito na umiiyak ang bata at gusto na niyang umuwi. Ngunit Uuwi na po daw po siya. Dahil hindi na po namin makakaya yung droga. Kumbaga po kami saray, wala na po kami sa saray. imbis na pauwiin, nuntog ng kasama niya ang bata sa pader bago ito ginahasa. At pagkatapos ay sinakal ng cord gamit ang charger ng cellphone. Hindi pa nakontento ang nasabing lalaki. Kahit patay ng bata, muli itong hinalay. Pagkatapos ay sinako at itinapon sa likod bahay na animoy basurang nakakalat. Para sa mga pamilyang naiwan ni Johnny at Bella, hindi sapat ang luha. Hindi sapat ang kandila. Ang hinihingi nila ay katotohanan at hustisya. Sa likod ng bawat trahedya may mga mas malalim na kwento ng pamilya, komunidad at sistema na dapat suriin. May mga pagkakataon na ang krimen ay nangyayari sa mga lugar na dapat sana iligtas. Sa loob ng bahay, sa kapitbahayan o sa kamay ng mga taong pinagkakatiwalaan. At hanggat hindi natin hinaharap ang katotohanan ito, mananatiling may mga batang magigising sa takot at may mga pamilyang matutulog na may habang buhay na sugat sa puso. Ito ang ating tatalakayin sa Behind the Crimes. Hindi lang ang paano nangyari ang krimen, kundi kung bakit ito patuloy na nangyayari at kung paano natin ito mapipigilan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.